Ngayon naman po ay isang bagong segment ang hatid ng telebisyon ng bayan sa inyo pong lahat. Layunin po naming bigyan ng kasagutan ang lahat ng inyong mga katanungan. Tampok po natin ngayon ang kung may iba pa bang pagkukunan ng kuryente maliban sa Malampaya Natural Gas Plant. Narito po ang tanong ni Boss, sagot ko kasama si Jules Gia. Kasalukuyang nakasara ang Malampaya Natural Gas Plant sa Palawan para sa regular nitong maintenance. Sa loob ng isang buwan simula Marso 15, layunin nitong panatiliin ang pagbibigay ng supply ng kuryente sa buong Luzon. Nakadepende ang buong Luzon grid sa Malampaya. 3 power plants tulad ng Santa Rita, San Lorenzo at kaya naman pinangangambahan ang krisis sa kuryente sa Luzon, lalo na't nagpahiwatig na ang pagtaas ng presyo ngayong Abril at Mayo, na tiyak naman na pasakit sa mga konsumer. Kaya ang kabuang tanong ni Boss, ngayong nakasara ang Malampaya Power Plant, mayroon pa nga bang pagkukunan ng kuryente maliban sa Malampaya? Yan ang aking inalam sa Ormoc, Leyte. Ang lawa ng Danao sa Ormoc, Leyte ay hugis gitara at ito ay may lawak na 148 hectares. Ito ay may volcanic origin kaya naman sa paligid nito ay may mga geothermal plants. Sa gabi ay may kalamigan ng temperatura sa Lake Danao dahil ito na 2,130 feet above sea level, kasing lamig yan ng Tagaytay. Ang tungo ng geothermal plant sa Ormoc na ating nabanggit ay isang magandang renewable source of energy dahil ang inilalabas lamang ito ay init mula sa ilalim ng lupa, hindi tulad ng fossil fuel at coal power plants na nagpoproduce ng maraming usok. Ito ay pinangangasiwaan ng Energy Development Corporation o EDC. Ito ay nagpoproduce ng 305 megawatts. In terms of deposit, ito umano ang pinakamalaki sa buong mundo. Pangalawa naman in terms of output. Nakarating ito ng Luzon, Cebu, o Mindanao. Buong Pilipinas to. Buong Pilipinas to. Bohol. So, kumbaga sana ito ang pinaka second largest in the world. Mula naman sa pangangasiwa ng EDC ay inilipat ang paghawak ng mga kontrata ng mga empleyado sa First Balfour. Ngunit dagdag ni Kapitan Banyes, tila nagkulang ang First Balfour hinggil sa community relations. Hindi sila nag-establish ng community relation. So, hindi nag-establish, profit lang yung pinuntalan nito. So, kumpanya, pero wala silang kumbrel. So, wala kaming lalapitan kung meron kaming gusto ipapabot. So, parang hindi sila walang relation sa magandang relation sa LGU, hindi tulad sa EDC. Ang kawalan ng community relations sa pagitan ng isang kumpanya at ng mga manggagawa ay makapagdudulot ng hindi pagkakaunawaan. Sambit mga ni Kapitan Banyes, ang kanilang mga manggagawa ngayon ay pumapasok na lamang upang magtrabaho at halata na hindi na nila mahal ang kanilang ginagawa, hindi tulad noon. Upang ito'y tugunan, dudulog natin ang isyong ito sa Department of Labor and Employment o DOLE sa Region 8. I-ere natin ang kanilang kasagutan ngayong linggo rin. Mula naman sa tungo ng geothermal plant ay magtungo naman tayo sa Philippine Solar Farm Leyte Incorporated sa Ormoc. Sa kasalukuyan, ito ang tinuturing na pinakamalaking solar farm sa bansa. Ito ay may laking 44 na hektarya at naglalayong makalikha ng kuryente na aabot sa 30 megawatts. Ito ay mayroong 2,450 tables ng solar panels. Ang isang table ay may 40 panels. Kaya naman sa kabuuan, ang solar farm ng Leyte ay mayroong 90 solar panels. Ngunit ilang tahanan nga ba ang kaya nitong bigyan ng kuryente? Ang typical household na Pinoy natin, nagko-consume ng mga 1 to 2 kilowatts. No? So, kailangan sa isang household around 6 panels. 6 panels. So, divide mo yan, ang 98,000 by 6. Yon ang number of households kayang pagsilbihan itong project natin dito sa Barangay Dolores, Ormoc, Leyte. Maraming trabaho ang naibigay ng solar farm na ito sa mga lokal ng Ormoc, lalo na sa Barangay Dolores. Kaya naman malaking ginhawa ito pagkatapos ng bagyong Yolanda.
90% ng kanilang empleyado ay galing sa Barangay Dolores, Ormoc. Umaabot sa 2,000 ang empleyado ng solar farm at ang bawat isa ay nakatatanggap ng hindi bababa sa Ormoc minimum wage na 260 pesos. Big contribution ng realization for this project. Ang laking tulong doon sa employment opportunity. Kasi kahit siya temporary in nature during the construction, para at least nakatulong din dahil wala tayong pagpunang anak buhay. So ngayon, naka-employ tayo ng mga tao. Masasabi ko yan, 100% sa mga tao na gustong magtrabaho, wala naman tayong iniiwayan. Pag gusto, pwede. As long as yung matitinong tao na magtrabaho, gusto magtrabaho, pwede. Bagamat magbubukas na muli ang Malampayan Natural Gas Plant ngayong tag-init, good news pa rin na ating nalaman na marami-rami na ring renewable sources of energy ang kumakalat sa buong Pilipinas. Tulad na lamang ng Tongonan Geothermal Plant at ang solar farm sa Leyte. Ang mga ito ay makapagbibigay ng kuryente sa buong Pilipinas. Dapat lamang na ito ay ating tangkilikin dahil ang mga ito ay hindi nakasisira sa ating kalikasan. Patuloy natin tutuklasin ang Ormoc ngayong linggo upang mangalap pa ng mga katanungan na atin ding bibigyan ng kasagutan. Kung kayo ay may mga nais idulog, mag-tweet lamang sa @PTVPH at gamitin ang hashtag Tanong ni Boss, Sagot Ko. Mula mismo sa Ormoc, Leyte, para sa Tanong ni Boss, Sagot Ko, ako si Jules Giang ng Telebisyon ng Bayan.